Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Praise God po. Narito po tayong muli sa ating Rema Pills Facebook Live ngayong hapon. Hayaan po natin na sama-sama po tayong ma-encourage ngayong darating na Summer Camp 2025. Amen po. 8 days na lang. Camp na. Nakaready na ba tayo sa magandang gagawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin? Amen po. Kumbaga, 8 araw na ito po yung puspusan na paghahanda, pananalangin, yung pag-i-invite sa mga isasama natin sa camping. Amen po. Pakisabi nga sa katabi, naka-impake ka na ba? Amen po. Kasi dapat sa camping, kumbaga, ma-excite tayo eh. Dapat nandun yung excited tayo sa camp. Amen po. Lalo-lalo na po sa ating matatagal na nagka-camp, dapat nandun yung excited tayo sa tuwing may camping. Amen po. Dito sa atin sa Rema. Kumbaga, dapat nakahanda na ang puso natin. At higit sa lahat, nag-expect tayo sa ngayong summer camp, mag-expect tayo na may magandang gagawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin at sa mga kaluluwa na madadala po natin, mga baguhan na ma-invite po natin sa camp. Amen po. Nandun yung ma-excite tayo sa magandang gagawin ng Diyos sa buhay nila at maging sa atin po personal na may magandang gagawin po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen po. Maghanda tayo ng tanong. Kasi ang camping, although summer camp siya, pero ang pagkilos ng Diyos, kahit sa mga matatagal na sa ating mga taga-Rema, di ba? Kaya, hindi po ang baguhan, kundi maging sa ating matatagal, kasama po tayo rito. Kaya maghanda tayo ng tanong, mag-expect tayo sa magandang gagawin ng Diyos ngayong summer camp. Amen po. Kailangan nandoon na magkakamp tayo hindi para sa baguhan lang, kundi kasama tayo rito na, Lord, ngayong camping na ito, yes, nandoon na nakakapagod physically, pero Lord, nandito ako para mag-recharge. Nandito ako, Lord, para na magpapuno muli sa'yo. Amen po. Magpapuno ng anointing po ng Panginoon. Amen po. Kumbaga maging excited tayo sa camp na to, maging handa tayo na salubungin yung magandang gagawin po ng Diyos ngayong summer camp. Amen po. Ayan, sa ating mga taga-Rema, 3 ang camping natin. Amen po, kada taon. Ngayon, katulad nga ngayong summer camp, mid-year camp, o July camp, o yung pangatlo, yung Sembre camp. No po? At sa bawat camping na iyan, sa bawat camping natin na yan dito sa Rema, nandoon yung hindi tayo binugo ng Diyos, nandoon sa bawat camping natin na ito, dito sa Rema, hindi pumalya ang Diyos na iparamdam sa atin ang presensya niya. Hindi pumalya ang Diyos na ipadama sa atin yung anointing niya sa kada camp. Amen po. Kumbaga, malakas nga po ang loob natin pag nag-i-invite po tayo, di ba? Sinasabi natin sa camp, sumama ka. Mararamdaman mo ang presensya doon ng Panginoon. Minsan, mag-aano ka pa makikipag-deal ka pa na pag hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos doon, ililibre kita. Di ba? May mga ganun eh. Kumbaga, malakas yung convincing mo na kumbinsido ka na may gagawin ng Diyos sa buhay ng isasama mo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo personally sa camp na to. Kasi bakit? Ang Diyos never pumalya na iparamdam ang presensya niya o anointing niya sa camping natin dito sa Rema. Amen po. Pakisabi nga sa katabi, don't miss the anointing. Amen? O kahit sa sarili mo, kung wala kang kasama, sabihin mo, don't miss the anointing. Amen po. Huwag tayong pumayag na mamiss natin yung camp na ito ngayong summer camp. Kasi naniniwala po ako sa buhay po ng bawat isa po sa atin, may malaking advantage sa mga nagka-camp.
may malaking advantage sa isang Kristiyano na nagka-camp. Iba, pag nagka-camp tayo. Amen po. Sa mga Sunday service, sa mga kanya-kanyating church, sa simbahan, iba pa rin ang pagkilos ng Diyos pagdating ng camping. Kaya nga ito yung camp na dapat na hindi natin palampasin. Ito yung camp na dapat na pinaghahandaan natin ng mga taga-Rema. Amen po. Dahil iba pa din ang nagka-camp at iba yung advantage, malaki ang advantage ng isang tao o isang Kristiyano na nagka-camp. Bakit? Bakit pa malaki ang advantage? Kasi sa camping, napapalakas tayo. Amen po. Sa camping, napapalakas tayo spiritually. Yes, summer camp, tayo po ay magmi-ministry para sa mga baguhan na madadala natin sa camp. Physically, makakaramdam tayo, lalo na ngayon mainit ang panahon, pero naniniwala naman po ako na paglabas natin ng camp, ang bawat isa po sa atin ay napalakas spiritually. Amen po. At nandoon na umiinit tayo sa paglilingkod. Amen po. Kumbaga, nababawasan na yung init ng paglilingkod mo sa Diyos. Pag nakapag-camp ka, talaga naman, nandoon yung init, dumabalik yung init ng paglilingkod natin sa Diyos. Amen po. At sa camping, ang katumbas ng camp ay parang isang taong pagsisimba. Amen po. Kaya nga ang halaga. At ito ang advantage ng camping na pag nag-camp ka, ang katumbas nito ay parang isang taong pagsisimba mo. Amen po. Kaya ang laki ng advantage na makukuha natin sa camp. Hindi pwedeng maging basihan natin na summer camp naman ngayon. Kahit sa mga baguhan na lang muna yan. Hindi. Hindi natin pwedeng i-set aside ang sarili natin na hindi. Ang camping na yan, pambaguhan. Yes, pero kasama tayo rito na susuportahan yung mga baguhan na maisasama natin at kasama tayo rito na mapapalakas ng Panginoon sa camp na ito. Amen po. At ang camping, ang laki ng nakukuha natin dito. Ang laki ng kaibahan na nakukuha mo pag ikaw ay nakapag-camp. Amen po. At sa camping, dito nagiging malinaw sa atin ang calling natin. Amen po. Kasi sa camp, dito natin mararamdaman ang presensya ng Panginoon. At dito sa camp, dito nililinaw ng Diyos yung calling ng bawat sa pusa o yung pagkatawag ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Naalala ko po, yung ako po ay nag-camp, summer camp po ito sa San Pablo, Laguna. For San Pablo, Laguna po ito. Alam niyo po, dito ko po nalaman na ako pala ay tinawag ng Diyos sa pag-worker. Na dati hindi ko maintindihan ano ba ang worker, pero nung time na nagpa-altar calling si Pastor Boy, na kung sino yung gustong mag-worker, kung sino yung gustong maglingkod sa Panginoon, wala akong alam-alam sa paglilingkod, pero nagulat na lang ako bakit gusto kong lumapit sa altar calling. Gusto kong lumapit sa harapan, gusto kong maglingkod sa Panginoon, at doon ko na nalaman na ako pala ay isa sa mga tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Kaya ang laki ng nakukuha natin sa camp. Nagiging malinaw sa atin na, ay, tinawag pala ako ng Panginoon. Naramdaman mo na ito pala yung calling, ito pala yung specific na pinapagawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen po? Kaya nga po noon, nung camping na yon, yung nalaman ko na tinawag ako ng Panginoon, una, andun yung hadlang ng kaaway na gusto kong lumapit pero nandun yung hadlang ng kaaway. Pero nung time na yon, nagpatawag si Pastor Boy muli ng sino yung gustong lumapit sa Panginoon para maglingkod sa Kanya, mag-worker. Yun po, lumapit po ako sa harapan, nagpa-pray, at yun po, praise the Lord. Sa biyaya po ng Panginoon, ngayon po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Kaya nga, ang laki ng nagagawa ng camp. At may mga pagkakataon pa na sa paglilingkod, nangihina na, gusto nang mag-quit, gusto nang umatras, pero nung time na nag-camp,
nung time na naka-attend ng camp, talaga naman bumalik yung sigla, bumalik yung init sa paglilingkod. Kaya nga, sa camping, dito tayo aanuintan ng Panginoon. Amen po. Dito tayo bibigyan ng Diyos ng fresh anointing na magbibigay sa atin ng lakas na makapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Amen po. Kaya nga ngayong summer camp, huwag tayong pumayag na mamiss natin yung anointing na nakahandang ibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. Encourage ko lang po sa bawat isa po sa atin, lalo na po sa atin ng mga taga-Rema, magdala tayo ng mga baguhan sa camping. Yes, maraming hadlang, katulad nga po nung isang kasama po natin, tinatanong ko siya, kamusta? May mga baguhan ba tayong masasama? Sabi ko, kailangan ang goal natin ngayong summer camp, makapagdala tayo ng mga bago sa camping. Kasi yan ang goal natin na ngayong summer camp, makapagdala tayo ng mga tao, ng mga baguhan na maidadala natin ngayong summer camp. Ngayon, nakita ko yung pinorward niya, yung mga chat sa akin, ng mga ini-invite niya, na mga umaattend, ini-invite niya ng mga baguhan. Maraming mga excuses, maraming mga kadahilanan. Meron pa nga doon isang kadahilanan na pastor, hindi po ako makakasama ng camping kasi kalakasan ng ani ng palay ng pinagtatrabahuan ng mister ko. Walang mag-aasikaso sa kanya. Kumbaga, nandun yung mga excuses na meron naman isang kabataan na i-invite, pastor, kasi ngayong bakasyon, magtatrabaho ako, kaya hindi ako makakasama ng camp. Maraming mga excuses na ginagawa ang kaaway para hadlangan yung mga isinasama natin sa camp. Pero huwag tayong pumayag na mahadlangan sila. Huwag tayong pumayag na patuloy na hadlangan ng kaaway yung mga taong idinadala natin o dadalihin natin sa Panginoon ngayong summer camp. Amen po. May 8 days pa. Alam ko po, puspusa na ang panalangin natin, ang preparation natin. Patuloy tayong umigib ng anointing ng Panginoon ngayong camping. Sama-sama nating ipag-pray ang camp. Sama-sama nating ipag-pray yung mga i-invite natin sa camp. Kasi naniniwala po tayo na ngayong camping na ito, yung mga nadala natin sa camp ng mga baguhan, mararamdaman nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. At mararamdaman nila yung presensya ng Panginoon na never pa nilang naranasan sa buhay nila. Kaya nga po, patuloy tayong, sama-sama tayong mag-pray para sa darating na camping na ito. Amen po. Don't miss the anointing at patuloy tayong magpalakasan sa camping na ito. At sa 8 araw na paghahanda na to, hayaan natin na patuloy tayong umupo sa panalangin. Kasi naniniwala po kapag napagtagumpayan natin sa prayer yung mga ini-invite natin, madali nating mayayayan sa camping. Bakit? Nagtagumpay tayo sa panalangin. Amen po. At ang magandang gagawin ng Diyos sa camping na ito ay nakadepende yan sa panalangin nating mga taga-Rema pa din. Amen po. Kaya patuloy tayong manalangin at yung preparation natin at hayaan natin sa camping na ito, huwag tayong pumayag na mahadlangan tayo. Kahit tayong mga datihan na, huwag tayong pumayag na mahadlangan tayo ng kaaway. Amen po. Sama-sama tayong mag-pray at patuloy na darating na summer camp. Amen po. Magandang hapon pong muli sa bawat isa. God bless po. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan ni Jesus, maraming salamat sa hapong ito. Lord, hayaan mo, Panginoon, sa camping na ito, Lord, tinataas namin sa iyo. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na kami sa maganda mong gagawin sa camp. Salamat sa presensya mo, sa anointing mo, Panginoon.
na mararanasan namin ngayong camping na ito, O Diyos. At salamat sa pag-ibig mo, sa presensya mo na mararanasan namin. At lalo-lalo na, Panginoon, sa mga madadala namin sa camping, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, ihanda mo ang puso ng bawat isa po sa amin. Maging excited kami, Lord, sa maganda mong gagawin sa camp na ito. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan ng camping. Salamat sa anointing mo sa camp. At salamat, Lord, sa provision mo sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa po sa amin sa camping na ito, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, sa camping na ito, Panginoon, ibuhos mo ang presensya mo at lalabas kami sa camping na iyan, Panginoon, sa lugar ng Batangas, na punong-puno kami, Panginoon, ng lakas na nanggagaling sa'yo at yung anointing na nanggagaling sa'yo. Salamat, O Diyos. At patuloy, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayun, maraming salamat po sa bawat isa. Magandang hapon pong muli. God bless po.